Fang Chao napakagandang balita ito. May isang dalaga na ang pangalan ay Liu Shishi. Pumunta sa aming matchmaking agency. Agad kang tinignan at naisip niya na ikaw ang tama. Nandito na siya sa Zeal Coffee. Naghihintay na siya. Umuwi na agad. Naka-traffic sa daan. Dagdag pa ang pagbabago ng address sa order. Kaya, ang ganda niya. Umupo ka. Ikaw ba ay galing sa marathon? Pasensya na. Ako. Una kong date. Nahiya pa akong malate sa pagsakay sa e-bike. First time ko rin mag-date. Oh, hindi. Hindi ko ibig sabihin yun. Sinasabi ko lang. Sa tingin mo kaya ko. Sige na. Sige. Magpapakasal na tayo. Poetry. Jolene. Bumalik ka ng maaga. Gusto kong ipakilala. Fang Chao. Jolene. Fang Chao. Fang Chao. Ikaw, gusto mo ba ako? Jolene. Gusto kita. Fang Chao. Mga estudyante lang tayo sa mataas na paaralan. Paano tayo makakapag-date? Sabi ko, Shishi, yung sinasabi mo sa akin na kapareha sa blind date, hindi naman siya, di ba? Kayo dalawa. Kilala. Hindi lang basta kilala. Classmate ko siya noong high school. Noong nag-aaral kami, mahina ang grades. Nagdudulot pa ng problema sa klase. Saka lagi pang abala sa ibang bagay. Gumagawa ng mga maliliit na bagay na nakaw. Jolene. Anong sinasabi mo? Kailan ba? Ako nang nakaw. Anong problema? Nabuko ko ba? Nagalit ka na. Sa tingin ko, hindi siya mukhang si Shishi. Gaano na kayo katagal nagkakilala? 10 taon na kaming magkakilala. 10 taon na. Hindi dapat si Tian Shen ang makipag-date kay Jolene. Sinasabi ko sa iyo, hindi siya basta-basta. Magandang bagay. Pasensya na. Mag-add na lang tayo sa WeChat. Magkikita na lang tayo ulit sa ibang araw. Sige. Shishi. Bakit ka mag-add ng ganitong tao sa WeChat? Anong ginagawa mo? Mga ganitong tao, huwag mo nang makikita pa sa hinaharap. Bakit mo pa kailangan ng WeChat? Fang Chao. Huwag kang mag-isip na, makakain ng karne ng swan. Ikaw at si Shishi. Hindi naman talaga, mga tao sa mundo. Sige na, bawasan mo ang sinasabi. Shishi, dumating na si Chen Xiao. Hindi mo alam, napakaastig na niya ngayon. Sikat na binatang ginto siya ngayon. Hindi ito, si Chen Fei. Yung taong ito. Dahil lang sa may pera sa pamilya, noong nag-aaral pa siya, hindi niya pinapansin ang mga babae. Si Xiao Chen. Ito ang best friend kong si Shishi. Ang ganda-ganda mo talaga, Shishi. Sandali lang, magpapakain tayo ng hot pot. Sa tabi lang, gaya ng si Shishi, isang inosenteng babae. Kung mapunta siya sa kamay ni Chen Xiao, na isang mapanuksong lalaki, ito. Mahal kita. Fang Chao, tulungan mo ako. Kung mapunta si Shishi sa kamay niya, ito ang, hindi pwede. Kailangan kong paalalahanan si Shishi. Pero, maniwala ba siya sa akin? Nakatagpo ng hindi pagkakasundo ang host. Matagumpay na nakabind ang sistema ng pagnanais. Ano? Sistemang pagnanais. Oo, host. Basta't ito ay mga bagay na nais ng host, sa kanyang puso. Matutulungan ka ng sistema na makamit ito. Kahit anong bagay ay posible ba? Oo, tagapagdala. Ngunit nais kong ipaalala sa tagapagdala na. Ang resulta ay nakasalalay sa antas ng pagnanasa ng tagapagdala. At may pagkakataon lamang isang beses sa isang araw. Kaya't mangyaring samantalahin ng mabuti ang pagkakataon. Kaya't ako ay, naka-on na ang sistema. Sandali. Shishi. Maganda ang negosyo ng tatay ko sa Shanghai. Ako naman ay may 3 o 4 na tindahan sa Kinda Mall. Shishi. Sinasabi ko sa'yo, nabanggit ko na sa'yo. Ngayon, sobrang galing ni Chen Fei. Ay, hindi mo pa alam. Si Shishi ay kaklase namin. Noong una, lumipat siya sa klase namin. Nag-aral siya ng 1 taon. Hindi mo na maalala, siguro. Tama ba? Talagang hindi ko alam. Ang swerte naman nito, HMM, ay. Tara, mag-toast tayo. Shishi, Tara, mag-inuman tayo. Siya.
Fang Chao. Puntahan natin. Bakit ka nandito? Ako. Fang Chao, bakit ka nandito ulit? Gusto mo bang saktan si Shishi ng paulit-ulit? Michuan delivery. Si Chen Fei, siya yun. Fang Chao, huwag kang mahiya. Hindi ka rin naman maganda. Tumingin ka sa sarili mo. Rice bowl delivery. Karapat dapat ka ba kay Shishi? Paano nyo naman nasasabi yan? Shishi. Isa lang siyang mahirap na bata. Huwag kang magpaloko sa kanya. Chen Fei. Hindi ka ba may ilang mga maruming pera sa bahay? Ang mayaman ay talagang kahanga-hanga. Walang ibang sasabihin. Ang Me Too na delivery. Sa akin lang, itong BMW ko. Sa buhay na ito, hindi mo kayang bilhin. Chen Fei, Jolene. Talaga namang, sobrang labis na. Kaso, Me Too delivery. Kaso, Shishi talagang binibigyan mo ng pansin itong batang ito. Eh di, isang mahirap lang naman siya. Nagde-deliver ng pagkain. Wala pang maipagmamalaking sasakyan. Anong maibibigay niya sa'yo? Bakit? May problema ba sa nagde-deliver? Kumikita sila sa pamamagitan ng masipag na pagtatrabaho. Hindi tulad ng iba na nakasakay sa mamahaling kotse. Galing ito sa bahay. Nakakatuwa ba? Shishi. Ikaw ang pinakamagandang best friend ko. Isa lang siyang mahirap na bata. Anong future ang maibibigay niya sa'yo? Tama nga, wala pang ang sasakyan. Kahit na, mayroon akong isang magandang sasakyan. Kahit na, mayroon akong isang magandang sasakyan. Mababawasan ang pangungot siya sa akin, na itinuturo ang ilong. Nakatuklas ng puso ng host. Napakalakas na pagnanais na magkaroon ng mamahaling sasakyan. Nakakonfirm ang sistema. Ikaw. Ang hangarin ng host ay na-activate na. Ito ay isang sports car. Miss Tuan Wai Maoy. Lahat ay totoong grupo. Ano ito? Susi ng sasakyan. Totoo ba ang sinasabi ng sistema? Lahat ay natupad. Itong tanga na ito ay nakatunganga. Anong ginagawa niya? Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Yung batang ito, noong nag-aaral pa siya, may problema na sa ulo. Ngayon, lalong lumalala. Kayo dalawa, talagang, hindi magalang ang mga sinasabi nyo ngayon. Fang Chao, humihingi ako ng paumanhin sa kanilang dalawa. Hindi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kahit kanino. Ikaw. Sila. Shishi. Huwag ka nang makipag-usap sa taong yan. Ganito, hayaan mong si Chen Fei ang magmaneho. Dalhin tayong dalawa para mamasyal. Okay ba? Ayaw kong sumakay sa sasakyan niya. Mas mabuti na lang, sasakyan na kita. Hindi. Ikaw, nabaliw ka na ba? Kailangan mong pakinggan kung ano ang sinasabi. Ano ang dala mo? Dala mo yung sirang e-bike mo. Ako. Gagamitin ko ang Porsche ko para sa'yo. Rinse SS is Astel. Ang ganda ng sasakyan na ito. Ano? Fang Chao. Paano pwedeng ikaw ang may-ari nitong sasakyan? Baka utang ng pamilya mo yan, di ba? Isang mayamang anak mayaman, na araw-araw nagkukunwaring delivery rider. Nang iinis ka lang ba sa akin? Princess Mario Castel. Hindi, ako. Humiram ako mula sa kaibigan. Gusto ko lang sanang ihatid ka pa uwi. Shishi. Sabi ko na nga ba, niloloko lang tayo ng batang ito. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Tama ka, Shishi. Kaso, hindi ba't isusando mo ako pa uwi, Princess Tile? Ikaw, ayos. Isa lang siyang nagdadala ng pagkain. Nagdadala ng pagkain, hindi ba? Talaga bang may itinatagong pagkatao siya, mayamang anak? Nanghiram ka ng sasakyan na ito. Maraming pera ang nagastos mo, di ba, Prince CAS? Talagang naglaan ako ng maraming oras, pero gusto ko lang sanang ihatid ka pa uwi. Or 2, Prin. Pumunta tayo para kumuha ng lisensya.
Hindi. Anong kalokohan ito? Kumuha ng lisensya. Hindi ako nagbibiro. PRINCCAS. Gusto kong makahanap ng isang pangalan lamang na asawa. Princess. At ikaw marahil ang pinakamagandang pagpipilian ngayon. Bakit siya nagpakasal sa akin? AST. Hindi ba siya? Princess. Hindi. Hindi siya ganitong tao. Princess. Ano ang dapat kong gawin? Princess. Pangako ko sa iyo. Ngunit, mayroon akong isang kondisyon. Prin. Anong kondisyon? Maaari na akong sabihin na kasal na ako. Hindi ko akalain na ganito lang ang pagkuha ng lisensya. Magbago. Manatili. Ako. Ang kondisyon ay pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka. Teka, gusto kong patunayan na hindi lang tayo sa pangalan. Sige. Uy. Hindi ba't si Fang Chao yan? Pumunta dito para magyabang. Hindi naman siguro. Hayaan mong ang babae ang magbayad. Nagpapanggap na mayaman. Nagmamalasakit lang ako kay Shishi. Shishi. Talaga namang napakamaasikaso mo. Jolene. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Tungkol sa relasyon ko kay Fang Chao. Walang kailangan para sa'yo na humusga. Shishi, bakit ka pa nakikisama sa ganitong tao na kasama mo? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Karapat-dapat ba siya? Parang hindi ka naman ang may karapatan magsalita, di ba? Nagpapanggap ka lang. Ay nako, nakalimutan ko na. Nang linggo, hindi ba ang anibersaryo ng Shanghai High School natin ang kasabay nito? Dapat kang imbitahan. Ikaw na ang boss dito, di ba? Syempre. Hindi mo na ba pinatakbo ang supercar mo? Anibersaryo ng paaralan. Ay nako. Sa susunod na linggo ay ang Shanghai High School 60th anibersaryo ng paaralan. Nag-imbita ang paaralan ng mga natatanging nagtapos na bumalik sa paaralan. Hindi naman siguro walang nag-imbita sa'yo. May nag-imbita. Sasama ako sa kanya. Kakatapos lang ibigay ni Chen Xiao ang isang bagong basketball court sa paaralan. Hindi ko alam kung ano ang plano ng boss na si Fang. Para sa ating alma mater. Magbibigay ng kahit ano, wala naman siyang pera. Shishi ah. Huwag kang magpapadala sa mga taong may masamang intensyon na nanloloko sa'yo. Ako si Liu Shishi. Kailan ko ba naging interesado sa pera na yan? Basta tapat at taos puso ang iba. Mas mabuti pa ito kaysa sa mga taong nalululong sa pera. Tara na. Fang Chao, HMM. Sa susunod na araw ang anibersaryo ng paaralan. Maghanda ka bang pumunta? Siyempre, pupunta ako. At saka, gusto kong sabihin sa lahat. Karapat dapat ako sa'yo. Ayos. Sasama ako sa'yo. Fang Chao, HMM. Bakit parang naiisip ko? Parang nagbago ka na talaga. Noon kasi, di ka ganoon kakumpiyansa. Siyempre, nagbago na. Ngayon may sistema na akong sumusuporta. Sobrang lakas na, natatakot na nga ako sa sarili ko. Kumpiyansa, ah. Meron ba? Laging nagbabago ang tao. At saka, mayroon pa akong gustong protektahan. Sino ang tinutukoy mo? Sino? Ikaw. Ah, kailangan ko nang umalis. Sige. Fang Chao.
Wala akong magagawa kundi ito ang gawin. Sana sa hinaharap ay hindi mo ako sisihin. Shishi, sasakay ka ba sa sasakyang ito? Pasensya na, Fang Zhao. Magmaneho. Sino ang taong ito? Liu Shishi. Mas mabuti pang huwag ka nang mag-isip ng iba. Tinanggap na namin ang dowry ng pamilya Zhao. Mas mabuti pang maging maayos ka na lang. Kasal na kami ni Fang Zhao. Anong sinabi mo? Kasal na kami ni Fang Zhao. Ibabalik ko ang dowry mula kay Zhao sa kanya. Anong uri siya ng tao? Nasiraan ka na ba? Hindi mahalaga kung anong uri siya ng tao. Ang mahalaga ay ito ang aking desisyon. Sige. Maganda. Tingnan ko nga, anong meron kay Fang Zhao? Sino ang magtatangka na saktan ng anak ko sa Liu? Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Ang pangalan niya ay Fang Zhao. Shanghai High School. Ako si Fang Zhao. Bumalik na ako. Noong nakaraan ako, dito, ay isang cute na lugar na pwedeng tapakan ng lahat. Ngunit ngayon, lahat ay magbabago. Madaygising ang sistema, hawak ang mundo. Ang pagdiriwang ng paaralan ngayon, ito ang aking pahayag ng tagumpay. Chen Fei, Jolene, hintayin nyo lang. Tingnan nyo ang cute kong delivery boy, kung paano ko, totally natatapakan. Ang inyong kaawa-awang pakiramdam ng pagiging superior, ngayon ako. Napakalakas ko. Huminto ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pumunta ako para sa anibersaryo ng paaralan. Ikaw. Sumasali sa anibersaryo ng paaralan. Ha? Nasaan ang imbitasyon? Walang imbitasyon, hindi ka makakapasok. Ako. Hintayin. Oy. Hindi ba't si Boss Fang ito? Anong nangyari? Naharangan sa labas ng pinto. Chen Xiao, andito ka na. Ang swerte naman ngayon. Bakit? Ang malaking boss namin si Fang. Nakalock din sa labas isang araw. Hintayin ko si Shishi. Pagpasok natin sabay-sabay kapag dumating na. Mahal kong maliit. Wala si Shishi. Wala ka pang karapatang pumasok. Kuya Security. Siya ang pinakamahalagang tao sa aming paaralan. Dumating siya para mag-donate sa amin. Papasukin na natin siya. Chen Xiao, hindi ka nagbibiro, ha? Siya lang yun. Ay nako, paano kita maloloko? Buksan mo ang pinto sa likod para sa kanya. Pumasok ka na. Salamat. Fang Zhao. Pinasok kita sa pintuang ito. Pero hindi ko alam kung may upuan ka pagkatapos pumasok. Hindi na kailangang mag-alala si Chen Xiao. May mga plano na ako. Ay nako, Boss Fang. Bakit hindi mo nahanap ang sarili mong pwesto? Hindi kaya. Hindi ka nakatanggap ng imbitasyon, no? Fang Zhao, dito. Pasensya na po, nahanap na namin ngayon. Salamat sa pagtitiyaga. Nandito ka na rin. Akala ko hindi ka na darating. Sinasabi ko na sa'yo, paano naman ako hindi darating? Ano bang kulang sa akin, kumpara sa batang ito? Si Liu Shishi, may problema ba sa isip? Sige na, Chen Xiao. Ngayon, hindi lang natin pinapakita na siya ay isang maliit na cute.
Kapag lumabas na ang tunay niyang kulay. Shishi, malalaman mo na kung anong klase siya, ng tao. Oo. Gusto kong makita. Kung ano ang maihahain niya mamaya. Hindi ka dapat nandito ngayon, Shen Fei. Sobrang halata na pinapahamak ka niya. Nag-aalala ka para sa akin. Maging seryoso ka, ayos lang. Tingnan natin kung ano ang balak nilang gawin. Nakikita ko ang sobrang kumpiyansa niya. Siguro ako ang nag-iisip ng labis. Cute na cute. Sige, ipakita mo sa akin ang yabang mo. Gusto kong makita. Mamaya, makakaya mo pa bang tumawa? Magsisimula na ang malaking palabas. Sa mga nakaraang taon, ang pagtatayo at pag-unlad ng Shanghai High School ay hindi maihihiwalay sa inyong lahat na narito. Nais kong pasalamatan kayo, ang mga nagsipagtapos mula sa Shanghai High School, na mga magagaling na estudyante. Bukod dito, gusto ko ring pasalamatan si Chen Fei. Sa mga nakaraang taon, si Chen Fei ay tahimik na. Nagtulong sa atin sa Shanghai High School, at sa pagkakataong ito, nakasabay ng 60th anniversary ng paaralan, nag-donate ng bagong basketball court. Kung hindi ako nagkakamali, si Senior Chen Fei sa mga nakaraang taon, ay talagang marami nang na-donate sa Shanghai High School, di ba? Hindi mo alam, di ba? Si Senior Chen Fei sa mga nakaraang taon, ay nakapag-donate na ng higit sa 1 milyon sa paaralan. Ano ang halaga ng basketball court? Susunod, magbigay tayo ng pinakamainit na palakpakan, para kay Chen Fei na umakyat sa entablado upang magsalita. Senior Chen Fei. Ako ay nagmula sa Shanghai High School. Walang Shanghai High School, walang. Ako, si Chen Fei. Kaya ang mga ginagawa ko ay hindi gaanong mahalaga. Ito rin ang mga bagay na dapat kong gawin. Hindi mo ba siya pinapakinggan? Ngunit, sino ang gustong makinig sa mga formal na salita mula sa Shanghai High School na lumabas na mga mag-aaral na mahusay? Ay, hindi lang ako. Sobrang dami nang narinig. Madaling magdulot ng indigestion. Naalala mo ba? Kung paano tayo nagkakilala? Hindi ba't nagkakilala tayo noong nag-date? Talaga namang hindi niya ako naaalala. Kaya pala, sa likod ng tadhana, may mga liko. Madalas nagsisimula sa isang napakalupit na ulan. Noong araw na iyon, nag-away na ako sa aking ama. Noong nahulog ako, parang iniwan na ako ng buong mundo. Noong mga panahong iyon, akala ko ang buong mundo, parang ulan noong araw na iyon, malamig. Ayos ka lang ba? Hanggang sa siya'y dumating, pinaniwala niya ako na may liwanag pa sa mundong ito. Ayon sa alam ko, si Fang Chou sa klase namin, ngayon ay nasa paaralan na naman. X. At, siya ay magbibigay ng donasyon para sa paaralan, na nagmula sa kanyang puso. Fang Chou, sino siya? Hindi ko narinig iyon. Si Chen Fei na iyon, malinaw na nagtatakip siya sa iyo. Huwag mo siyang pansinin. Kung si Senior Chen Fei ay ganito ka-espesyal na nagpakilala, tiyak na hindi siya simpleng tao. Classmate si Fang Chou, isang napakahusay na delivery rider. Ano? Nagde-deliver. Anong karapatan niyang umakyat sa entablado? Nagpapanggap na may kaya. Hindi marunong tumimbang ng sarili. Chen Xiao, nagkamali ka yata. Isa lang siyang delivery rider. Direktor Joe, huwag naman sanang tingnan ng tao ng may pagkiling. Bagamat, si classmate Fang Chou ay isang delivery rider lamang. Ngunit, dapat natin siyang bigyan ng kaunting suporta, hindi ba? Jolene, bakit ka nandito at nagkakalat ng gulo? Wala akong ginugulo . Sabi niya, karapat dapat siya sa'yo. Kaya dapat, patunayan niya ito. Ang kanyang kakayahan, di ba? Ngayon, may isa pang pagkakataon para matupad ang pangarap. Sistema, matutulungan mo ba akong makamit ito? Kung ako ay talagang isang bilyonaryo, sana. Fang Chou, hindi ka ba matatakot na umakyat sa entablado? Sino ang nagsabing hindi ako matatakot umakyat sa entablado? Isa lang siyang mabangong nagdadala ng pagkain. Mga kapatid, sa susunod na magkita tayo, bigyan siya ng 5 bituin. Gusto kong makita kung paano ka sa harap ng lahat. Sa harap ng katotohanan, mapapahiya.
Itong maliit na cutie. Akala ko hindi talaga magtatangka. HMP. Tingnan natin kung paano kita papaluan. Para mapahiya ka. Talagang daring sumali sa stage A. Hindi ka ba natatakot mapahiya? Anong maitutulong ng nagde-deliver ng pagkain? Bote ng pagkain delivery. Ano ba talaga ang iniisip mo? Bakit ka pumunta sa entablado? Ikaw, ang cute mo talaga. Bakit mo gustong agawin ang babae sa akin? Tingnan natin kung paano kita gagambalain. Isa kang mapagpanggap at walang hiya na tao. Anong sinabi mo? Chen Xiao, Chen Xiao. Lahat ng mga kaklase nakatingin. Mukhang, may alitan si Chen Fei at itong batang ito. Sa totoo lang. Kahit ano paman, parang hindi naman ito mayaman. Mas maganda pang magbigay na lang ako ng pabor, para kay Chen Fei. Fang Chao ah. Sa pagkakataong ito ng anibersaryo ng paaralan, nag-donate si Chen Fei ng 100,000 para sa bagong basketball court ng paaralan. Nakikita kong ikaw ay may ambag na ngayon, bilang isang kabataan. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito ng anibersaryo, ano ang balak mong ipagkaloob sa paaralan? Anong uri ng kontribusyon? Ang taong ito ay talagang nagmamalabis kay Chen Fei. Talagang magkapareho sila. Hindi nakapagtataka na si Chen Fei ay sobrang interesado na mag-donor sa Shanghai High School. Fang Chao. Kung hindi ka makakapag-donate ng perang ito, huwag ka nang nandito, na nagpapahiya. Bakit walang reaksyon ng sistema? Hindi ba, talagang kailangan kong mapahiya sa harap ng buong paaralan? Hindi pa alam ni Director Joe, di ba? Ngayon si Fang Chao ay nagmamaneho ng Porsche. Ano? Porsche. Sa panahon ngayon, kahit maghatid ng pagkain, mayaman na, si Fang Chao. Bata ka pa lang, ganyan na, maaari na siyang makapagmaneho ng Porsche. Mukhang, ikaw rin ay may magandang kinabukasan. Mga leader ng paaralan, huwag kayong mag-alala, si estudyanteng Fang Chao, ay, talagang may pagmamahal sa kanyang alma mater. Since he said it, he will definitely do it. He can at least donate a few million to our alma mater. Ah, how come I remember, Fang Chao once said that he would do it during the anniversary celebration. Pinalo si kapatid Chen Fei. Kailangan nating bigyan ng sorpresa ang ating alma mater. Kung hindi ako nagkakamali, si kapatid Chen Fei sa mga nakaraang taon, ay hindi nagkulang sa pag-donate sa Shanghai High School. Tama nga, gustong talunin si kapatid Chen Fei. Kailangan ng 2 milyon. Hindi ito posible. Fang Chao, mag-donate ka ng kaunti pa. Jolene, bawasan mo ang pagsasalita mo. Ilagay si Fang Chao dito. May kabuluhan ba ito? Shishi. Ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Sinasabi ay mula kay Fang Chao mismo, na sinabi niya. Ako ay nag-uulat lamang. Nang sinabi niya. Kaibigan si Fang Chao. Ano ang balak mong i-donate? Nakatukoy ang loob ng host, ng matinding pagnanais na maging bilyonaryo, kumpirmado ng sistema. Ang hangarin ng host ay naging epektibo. Naiintindihan ko na, basta't sapat ang lakas ng isip. Maaaring mangyari ang nais. Handa na akong mag-invest. Ayusin ang lahat ng bahagi ng ating alma mater. Muli. Fang Chao, nabaliw ka ba? Sobrang hindi ito kapani-paniwala. Siguradong nagmamalaki lang ang taong Fang na ito. Bagamat hindi naman malaki ang sukat ng Shanghai High School. Pero ang halaga ng silid-aralan at dormitory. Kung hindi milyon-milyon, imposible yun. Fang Chao. Ang galing mo, sobrang kalabis ang hype mo. Tama. Kahit walang plano, nagbibiro ka pa rin. Amoy utusan ng food delivery. Magkaroon ng Porsche. Hindi ko na alam kung sino na ako. Totoo ngang ang langit ay nagpapahamak sa tao. Bago pa man, pinapabayaan muna nilang magwala ang tao. Fang Chao. Iniisip ko pa naman noon, paano ko kaya mapapainit ang sitwasyon, para mapasok ka sa bitag. Hindi ko inasahan, na ikaw mismo ang nagpakasakit para makapasok. Klaseng Fang Chao. Totoo ba ang sinasabi mo? Director Joe, huwag kang mag-alala. Dahil kung sinabi na ni Fang Chao ito, tiyak na magagawa niya ito. Hindi ko alam, si Fang Chao. Gaano kalaki ang balak mong ilabas? Sige nga. Ito na ang maliit na layunin. Talagang karapat-dapat sa sistema ng pagnanais. Astig. Bakit ka nagmamadali? Kailan ba ako nabanggit na 1 milyon? Mga pinuno ng paaralan, ang aming panig ay sobra. Handang maglaan ng 10 milyon para sa muling pagpapatayo ng Shanghai Middle School. Ano? 10 milyon.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakita mo na ba ang 10 milyon? Chen Fei. Nag-donate ako sa aking alma mater. Anong pakialam mo dyan? Baka isipin mo na ninakaw ko ang iyong kasikatan. Ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon na mag-donate sa paaralan. Ay, kaibigan Fang Chao, totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang mag-donate ka sa alma mater? 10 milyon ba? Oo. Oh, haha, Direktor Fang. Huwag kang makinig sa cute na ito, na nagsasalita ng kalokohan. Aha. Classmate na Fang Chao, tingnan mo, kasalukuyan tayong nagdiriwang ng anibersaryo ng paaralan. Bakit hindi mo muna ilipat ang 10 milyon? Nandyan ang mga kaklase. Gagawa rin tayo ng patunay para sa'yo. Sige ba? Ako. Pwede na akong mag-transfer ngayon, pero ang kondisyon, sa kontrata. Anong kontrata? Ayaw kong mapunta ang perang ito. Sa wakas ay mapupunta sa bulsa ng ilang tao. Kaya, umaasa ako na ang perang ito ay talagang magagamit. Kung talagang nais mong mag-donate para sa paaralan, masisiguro ko, lahat ng mga account ay formal na inisyo at inilantad. Ginoo Principal Wang, Zhou Long, huwag mong akalain na ang mga usapin ninyo niya ay hindi ko alam, kung hindi dahil sa kasalukuyang kalagayan ng paaralan, na ayos naman. Ini pa rin ang iniisip mo tungkol sa perang ito. Hindi kita patatawarin, Ginoong Wang. Ginoong Zhou, ngunit ang layunin ay para sa Shanghai High School. Sigurado akong hindi kayang ilabas ng batang ito ang ganitong kalaking pera, Ginoong Wang. Ibigay mo sa akin ang account, ibibigay ko sa'yo. Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Baka maghihintay pa ulit at sasabihin, nakalimit na ang account, hindi na makapag-withdraw, di ba? Principal, hindi maganda ang nangyari, Rektor. Sa aming talaan, may dagdag na 10 milyon. Ano? Talagang nag-donate siya ng 10 milyon. Ito, sobrang kalokohan na ito. Paano siya nagkaroon ng ganun karaming pera? Baka mas mabuting umalis na tayo. Mayroon ka bang mga kahilingan, Ginoong Fang? Maaari mong sabihin sa aming paaralan. Ganito kasi, wala naman akong gaanong kahilingan. Ang gusto ko lang ay sana to pa rin ng alma mater ang kanilang mga pangako, na ang bawat sentimo ay magamit ng tama. Huwag kang mag-alala, Fang. Ako ang magbabantay sa buong proseso. Tinitiyak kong bawat sentimo ay gagamitin ng tama, at bawat gastos ay ilalathala ko sa website ng paaralan. Huwag kang mag-alala, imposible. Hindi maaaring si Principal Wang ay may ganitong kalaking pera, Chen Fei. Kahit na nag-donate ka ng maraming pera sa paaralan, pero si Director Zhou ay nagbigay din sa iyo ng maraming proyekto, di ba? Kaya't kumita rin kayo ng marami, di ba, Rektor? Sige na, huwag nang sabihin pa. Ngayong taon ay ang ika-6 na anibersaryo. Ayokong magdulot ng masyadong maraming gulo. Umalis na kayo muna, Chen Xiao. Uuna na kami, balikan na lang natin. Tara na. Chen Xiao, umuwi ka na. Ako na ang bahala sa natitirang mga bagay. Punong guro. Kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Salamat muli, kapatid na Fang. Okay, Palem. Fang Chao. Hindi ko inasahan na ganito ka na ngayon. tayo. Ayos na, Jolene. Wala namang anuman sa atin. Fang Chao. Jolene. Hindi ka ba dati palaging tinatawag na cute? Ikaw. Fang Chao. Fang Chao, gusto mo si Jolene, ah? Hindi, walang ganun. Fang Chao, gutom na ako. Fang Chao, paano mo nagawa yan? Sa harap ng napakaraming tao, walang kahit anong respeto sa akin. Liu Shishi, hindi kita papayagang makasama, si Fang Chao. Maghintay ka, tiyak na pagsisisihan mo, ang ginawa mo ngayon. Ang asawa kong biglaan, ay naging mayaman. Nalaman ko ang lihim mo. Bakit mas marami na ngayon? Ito, kapag may pagkakataon tayo sa hinaharap. Tatay, Liu Shishi. Magaling ang ginawa mo. Babalik agad ako. Sige, naiintindihan ko. Bumalik ka na ngayon. Uunahin ko nang umuwi. Nasa sayo ba ang tatay mo? Sobrang mahigpit niya, ha? Oo. Mula pagkabata hanggang ngayon, palagi akong pinalalaki ng mahigpit ng tatay ko. Kahit makipagkaibigan pa, nakikialam siya. Pero adulto ka na.
Kailangan mo ring magkaroon ng sarili mong pili. Ay, kaya't naiinggit ako sa'yo. Ang saya-saya mo at malaya. Sa totoo lang, hindi ako masyadong malaya. Alam ko na maikli ang buhay. Kahit papaano. Hindi ko kailangang mabuhay para sa inaasahan ng iba. At saka, gusto ko lang makasama ang mga taong gusto ko na magkasama. Sa simula, nandito tayo. Popo. Anong nangyayari? Nagbago. Ann, gusto kita. Ann. Ikaw ang ikinasal sa akin, ikalulugod ko. Sa ngayon, puno ng isip ko ang iyong kadalisayan, nawala. Ay, o kaya. Kung ayaw mong makinig, hindi na lang ako magsasalita. Sayang. Ako. Aking mga aksyon, mas nakakapagpaniwala kaysa sa mga salita. Ikaw, masamang tao. Shishi. Hindi kita bibiguin. HMPH, hindi ako naniniwala dyan. Kaya sa susunod, tiyak na gagawin ko ito sa pamamagitan ng mga aksyon. Patunayan ko sa iyo. Bumaba na ako. Mag-ingat ka. Huminto ka. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Huwag makipag-ugnayan sa mga estranghero. Kasama ko lang ang kaibigan ko pauwi. May problema ba? Kaibigan. Kailan kayo naging magkaibigan? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Alam mo ba ang background niya? Ako ay legal nang nakatatanda. Huwag po ninyong pakikialaman ang buhay ko. Para sa ikabubuti mo. Bata ka pa, hindi mo alam ang kasamaan ng tao. Hindi ko pinapayagan na makipag-ugnayan ka sa mga taong hindi mo kilala. Huwag kang lumapit sa kanila. Para sa iyong ikabubuti. Para sa iyong ikabubuti. Gusto mo bang maging parang ibon sa hawla, na walang kalayaan? Ano sa tingin mo ang kalayaan? Walang aking proteksyon. Hindi ka makakaligtas hanggang ngayon. Kasal na kami ni Fang Chao. Ngayon siya ang aking asawa. Pakiusap, igalang mo ako. Huwag mo akong kontrolin ng walang hanggan. Ayos. Napakaganda. Kung mag-aasawa ka sa kanya, huwag mong sisihin ako kung hindi na kita kilalanin bilang anak. Wala akong pakialam kung may kasal kayo o wala. Agad kang makipaghiwalay sa kanya. Huwag mong kalimutan, ikaw at si Zhaoji ay may kasunduan na sa kasal. Nasa ibang bansa siya, babalik agad siya. Kung malaman niya na nakipag-ceremony ka sa iba, anong mararamdaman niya? Sabi ko na maraming beses, hindi ko gusto si Zhaoji. Gusto kong piliin yung taong mahal ko. Hindi ako iyong kasangkapan. Hindi ako iyong biktima. Kami ang pamilyang Liu. Bagaman hindi kami kilalang angkan. Mayroon kaming katayuan sa Shanghai City. Kung mag-aabala ka sa labas, hindi ko kayang mawalan ng ganitong reputasyon. Mag-aabala, Papa. Hindi ako iyong kasangkapan. May karapatan akong pumili ng aking sariling buhay. Pumili ng sariling buhay. Anong karapatan mong pumili? Kung wala ako, hindi ka magkakaroon ngayon. Paano? Ngayon, matigas na ang iyong mga pakpak, nagmamalaki ka ng makipagtalo sa akin. Tatay, ito ang unang beses mong sinaktan ako, at ito rin ang huling beses. Bakit? Gusto mo bang putulin ang ating relasyon bilang ama at anak na babae? Akala mo ba may kakayahan ka para dyan? Ayos. Lilipat na ako at maninirahan sa labas ngayon. Kapag lumipat ako, ititigil ko lahat ng mga card mo. Gusto kong makita kung paano ka mabubuhay sa labas. Kahit gaano kahirap, magpapatuloy akong manirahan. Hindi naman ako titignan ng itsura mo para magpas siya. Sige. Magaling. Dahil sadyang matigas ang ulo mo at nakikipag-away sa akin, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magpapakita ng kabaitan. Hindi mo ba gustong piliin ang sarili mo? Sarili mong buhay, ha? Aayusin ko na lang para sa'yo.
X. Kuya, dumating na ang pagkain mo sa baba. Nandito lang si pare. Hello. Sige, darating na. Pare, ang galing mo ah. Nagde-deliver ng pagkain gamit ang Porsche ah. Ay, walang alak sa sopas ba? Huwag kang mag-alala. Magaling ang kakayahan ko sa pagmamaneho. Aalis na. Ngayon, ganito na ba kay Aman ang mga nagde-deliver ng pagkain? Ang swerte naman natin, Fang Chao. Fang Chao. Gusto mo ba ako? Fang Chao. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Ikaw. Gusto mo ba ako? Ako. Gusto mo ba ako? Panda. Ang swerte naman, Fang Chao. Bakit nandito ka? HMM. Di mo alam, no? Yung mga ginawa ko sa'yo dati. Dahil sa... Gusto kong makuha ang iyong atensyon. Ano? Nakakuha ng aking atensyon. HMM. Sa totoo lang. Mula pa noong nag-aaral ako, ay gusto na kita. Ikaw. Patawarin mo sana ako. Jolene. Maganda ka pa rin talaga. Fang Chao. Tayo ay mga high school lang. Paano tayo pwedeng magmahalan? Fang Chao. Paano ka makakapagrelasyon? Bakit? May bago kang order ng pagkain. Pakisagot agad. Pasensya na, Ako, Pagkain. Kailangan kong. Hawakan mong mabuti, naihatid na niya. Fang Chao. Fang Chao. Fang Chao. Chen Xiao. Totoo na siya ay isang nagde-deliver ng pagkain. Sigurado ka. Nakita ko mismo kagabi ng personal. Tiyak na hindi ito peke. Matagal ko nang sinabi yan. Yung cute na yon ay nagpapanggap na mayaman. Yung sasakyan niya tiyak na inuupahan lang. Yung perang ibinigay niya sa paaralan. Baka panglinis lang yan. Baka nga. Fang Chao. Hintayin mo ako. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Sa gabing ito, mas marami ito kaysa dati. Oh, Fang Chao. Bakit ka kumakain ng lamb skewers sa tabi ng daan? Chen Xiao. Sabi ko na yan noon pa. Kung talagang mayaman siya. Bakit siya nandito? Kumakain ng kebab na tupa. Jolene. Noon. Huwag kang magpanggap dito, Fang Chao. Kakatok ko lang sa sasakyan mo. Alam ko na ang ilalim ng sasakyan mo. Nalaman ko na ang lahat. Hindi. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Chen Fei, Fang Chao, huwag ka nang magpanggap. Nakuha na ni Chen Xiao ang impormasyon. Yung sasakyan mo, ay hiniram lang. Ngayon, nabasag ang sasakyan mo. Tingnan ko lang, paano ka magpapaliwanag sa car rental? Ganito ka siguradong, na hiniram ko lang ang sasakyan. Anong gagawin? Kung hindi, ikaw ang bumili niyan. Chen Fei, ginuhit mo ang sasakyan ko. Isipin mo kung ano ang dapat gawin ngayon. Anong dapat gawin? Nandito ka pa rin na nagpapanggap. Kung talagang iyo ang sasakyan na ito, sasabihin ko na lang na akin ito ngayong gabi. Pero kung hindi dahil sa iyo, huwag kang umaasang magiging maayos ang gabi mo. Fang Chao. Ikaw, maliit na cute. Gusto mo pang makipagtagisan kay Chen Xiao. Nangangarap ka lang. Mas mabuti pang isipin mo, kapag dumating na ang oras ng pagbabalik ng sasakyan, paano mo ipapaliwanag sa iba? Ganito na lang ba kayo kasigurado? Hindi ito ang sasakyan ko. Kuya. Ito ay Porsche. Isa kang delivery rider. Sa buong buhay mo, hindi mo mararating ang ganitong bagay. Magsalita ka pa, sasabihin mong iyo ang sasakyan na ito. Hoy, Ginoong Zhang. Nandito ako sa
17, Buanghua Road. May nag-scrape sa sasakyan ko. Ginoong Zhang. Mayroon talagang may ganang gumuhit sa sasakyan ninyo. Darating ako sa loob ng 3 minuto. HMM. Okay. Saan mo nakuha ang aktor? Titingnan ko lang yung sinasabi mo na, Manager Zhang. Makakarating ba siya sa loob ng 3 minuto? Hindi siya makararating. Ngayong gabi, gagawin kitang masaya. Ginoong Li Fang. Nahuli ako. Pasensya na, nahuli ako. Zhang Lu, hindi siya. Porsche ng Shanghai City. Ikaw ba ang manager ng 4S Shop? Paano siya nakarating dito? Chen Xiao. Fang Chao. Paano mo nakilala si Manager Zhang? Manager Zhang, bakit ka nandito? Ikaw ay. Nagkita na tayo dati. Kasama ko ang tatay ko. Pumunta kami sa 4S store. Para hanapin ka. Marami na ang humahanap sa akin. Kailangan ko bang tandaan ang bawat isa? Zhang Lu, nagsisilbi lamang para sa mga may-ari ng Porsche. Talaga bang yung batang yun? Ginoo Fang. Pasensya na po. Huli na ako dumating. Ginoo Zhang, tingnan mo. Binato pa nga yung sasakyan ko. Anong klase na ang itsura nito? Ano? Hindi ito makatwiran. Ginoong Fang, pakisabi mo sa akin kung sino ang gumawa nito. Tinataya ko na ibabalik ko sa iyo ang katarungan na ito. Sino ang nag-ukit ng sasakyan? Nandyan lang siya sa likod mo. Chen Xiao. Bakit ka naguguluhan? Marami akong pera. Chen Xiao. Fang Chao. Hindi ko talaga inasahan. Ikaw pa rin ang may-ari ng Porsche. Pero, konting pintura lang naman. Hindi naman gaanong halaga. Sapat na ang mga ito, di ba? Manager. Ako rin, tatay ko rin. May-ari rin siya ng Porsche. Anong pakialam kung may Porsche siya? Kilala mo ba kung anong sasakyan ito? Ito ay isang Porsche na naka-customize sa buong mundo. Limitadong edisyon. Sa buong Dragon Country, isa lang ang mayroon. Hindi ko nasasabihin ang presyo, kundi ang halaga ng paggawa. Malapit na, 10,000. Ano? Nakita mo ba ang inisyal ni Ginoong Fang sa upuan ng sasakyan? Nakita mo ba? Ah. At ang pintura ng sasakyan ay bago rin. Limitadong produksyon. Ikaw ang nag-drawing nito. Kailangan mong magbayad ng mahigit 100,000,000. Sapat na para mapalitan nyo ang buong base. 1,000,000. Chen Xiao, ito. Anong gagawin natin? Umalis ka. Ano ang gagawin kung hindi mo ako pinasigla? Hindi sana ako napasama sa ganitong sitwasyon. Aso na kumagit sa kapwa aso. Ginoong Zhang. Ginoong Fang. Ito ay ipapasa ko sa iyo. Oh, huwag mag-alala, Ginoong Fang. Sa loob ng 2 araw, sisiguraduhin ko, pipilitin kong, bayaran niya ang 1,000,000. At saka, tiyakin mo itong 2 mabubulok sa kulungan. Sige. Fang Chao. Classmate tayo. Tingnan mo ang pagkakaibigan ng mga kaklase. Fang Chao, Miyu and Delivery. Anong hiling ang gusto mong ipahayag? Sino iyon? Popo. Ah. Pwede ba akong pumasok muna? Oo, pwede ka nang pumasok. Ako na. Ako na ang magdadala para sa'yo. Shishi. Bakit ka nandito? May problema ka ba? Oh. Nagsagutan kami ng mga magulang ko, kaya lumipat ako. Walang mapuntahan. Naisip kong pumunta sa'yo. Hindi naman hindi ka welcome. Siyempre hindi. Ako nga ito. Mayroon akong lugar dito, medyo maliit, at medyo magulo. Basta't hindi ka lang may inis. Medyo magulo nga. Ah, oo. Ako na ang mag-aayos nito. Hindi. Ako na ang bahala. Oy.
Pwede na ba akong bumangon? Umupo ka dyan. Huwag kang gagalaw. Ako na ang maglilinis. Wow! Ang linis nito. Tama na. Halos tapos na akong mag-ayos. Salamat sa iyong pagsisikap, Shishi. Abala ako buong hapon. Pupunta ako sa banyo. Mukhang magsisimula na ako ng buhay kasama. Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? Ito ba ang makikita ko? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako. Katatapos lang may isang ipis. Nasaan ang ipis? Parang tumakbo siya. 好像跑了。 Oh. Sige, aalis na ako. Tapos ka nang maghugas. Dito lang ako. Karaniwan lang ang kondisyon. Huwag kang mag-alala. Yung. Shishi. Ako. Ito. Isang kama lang. Ngayon gabi. Hindi ka ba? Maghugas muna. Paano na ito? Anong iniisip mo? Wala naman akong iniisip. Alam ko kung anong iniisip mo. 知道你在想什么。 Ako, hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ko. Iniisip mo. Mga masamang bagay. Ako. Hayop. Mas masahol pa sa hayop. Fang Chao. Nakatira ka ba mag-isa? Hindi ka ba nag-iisa? Sanay na ako. Sa totoo lang, okay lang. Pero, ngayon, nandito ka kasama ko. Masarap ang pakiramdam. Ako rin. Sa totoo lang. Kapag kasama kita, masaya ako. Shishi. Kahit na mabilis ang kasal natin. Pero sisiguraduhin kung aalagaan kita ng mabuti. Hindi kita pababayaan na masaktan. Mukhang talagang matinutong tao na ta. Naniniwala ako sa'yo. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Sayang, medyo masyadong tapat lang talaga siya. Magandang gabi. Pupo, hindi na siya masaya. Magandang gabi. Ay, ang tapat talaga, nakakainis.
Ha? Paano ako nakatulog sa kama? Popo. Kakaibang talaga. Si Shishi pala, ang CEO ng Lies Group. Hindi ko alam kahit kaunti. Nagising ka na. Pupunta ako sa tindahan para bumili ng almusal. Shishi. Naging ganito ka na, pansamantalang pangulo ng Liu Group. Oo nga. Kaka-promote lang sa akin itong mga nakaraang araw. Hindi ko pa nasabi sa iyo. Oh. Kaya pala ikaw, ang galing mo. Hindi ko akalain, hindi ko alam. Grupo ng Liu, sa Shanghai City, higit sa 10 tao. Hindi naman ito malaking kumpanya. Grupo ng Liu. Ako ay isang ordinaryong tao. Kumpara sa iyo. Talagang hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi ko kailanman inaalintana ang mga ito. Ngayon, nagsusumikap ako ng ganito, para patunayan sa tatay ko na may kasunduan kami. Na ang Liu Group ay dapat mabilis na lumago sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi, mapipilitang akong mag-asawa. Pag-aasawa sa pamamagitan ng kasal. Oo nga. Matagal nang gusto ng tatay ko na ikasal ako kay Zhao Ji ng Zhao Group. Ganun. Makakatulong ito sa Liu family. Pero ayaw kong gawin iyon. Gusto kong baguhin ang lahat sa pamamagitan ng aking pagsisikap upang magbago ito. Shishi. Ano man ang mangyari, susuportahan kita. Kung gusto mong gumawa ng anuman, sabihin mo lang sa akin. Dahil sa sinabi mo, sobrang kontento na ako. Ayos na, pupunta na ako sa opisina. Kita-kits mamaya. Kailangan kong gumawa ng something para kay Shishi. Ngayon, may pagkakataon akong makamit ang aking nais. Pero, kailangan ng napakalakas na hangarin para makamit ito. Ano ang dapat kong gawin? Ito. Ikaw na naman, Porsche bro. Anong nangyari? Me tooan. Ngayon, hindi ko binuksan ang Porsche. Yung sasakyan ko, ipinaayos ko na. Umalis na ako. NGE, ipinaayos pa nga. Sa tingin ko, tapos na ang lease period. Babalik na siguro siya. Anong hihilingin ko bukas? Anong hiling? Kung ang isip ay sapat na malakas, matutupad ang hiling. Kuya, ito ay para sa mga may-ari ng Building 12. Hindi siya makalakad ng maayos. Maaari mo bang isaalang-alang ito? Sabi na nga, may mga patakaran sa komunidad. Ilagay mo sa estante. Ipapaalam ko sa may-ari na kunin ito. Bro, hindi niya talaga kayang kunin ito. Hindi siya makalakad ng maayos. Baka bingi ka na. Sabi ko na hindi ka pwedeng pumasok. Ilagay ang pagkain doon. Hindi pwedeng pumasok. Zhang Qiang, Fang Chao. Fang Chao. Zhang Qiang, Fang Chao. Fang Chao, ano ang balak mong gawin sa hinaharap? Ako. Gusto kong maging malaking boss. Mga empleyado sa ilalim ng kamay na daan-daang. Kaya kailangan mong magsikap. Ano ang gusto mong gawin? Ako. Gusto kong maging aktor. Ako at si Zhang Qiang ay parehong gustong maging malaking boss. Isa ay gustong maging aktor. Hindi ko inasahan na sa huli. Lahat ay naging mga nagde-deliver. Bakit ikaw? Meituan delivery. Normal lang akong nagde-deliver. Meituan delivery. Pero hindi pa ako nakapasok. Naharang na ako niya. At sa kanya ako tinulak pababa. Anong tinitingnan mo? Sige na, huwag na. Bakit? Gusto mong ipagtanggol siya? Kuya, Meituan food delivery. Meituan food delivery. Sobra ka na talaga. Sobra na. Sobra na. May mas sobra pa. Huwag. Kami na nagde-deliver ng pagkain. Kadalasan, nakikihati lang kami sa iba. Lahat kami ay nakikihati lang sa pakikitungo sa iba. Mas mabuting hindi na lang makialam. Sige na. Bakit kailangan ganyan ng pang-aapi?
Ano bang karapatan ninyong maliitin? Yung mga nagde-deliver. Gaano katagal na akong naghihintay? Paano ako kakain? Pasensya na. Iyan ay, mabagal ang serbisyo ng tindahan. Maghintay ka na lang ng masamang review. Tayo ay umaasa sa ating sariling mga kamay. Tayo ay kumikita sa pamamagitan ng ating pagsisikap, para sa ating kabuhayan. Mali ba kami? Pasensya na, nakalimutan sa daan. Bibili pa ng isa pa at ipapadala. Kung hindi, magrereklamo ka sakin. Isa kang delivery rider, na buong buhay, hindi maabot ang mga bagay na ito. Order mo sa Rice Bowl, Red Maple Garden. Dahil sa pagkaantala, kinansela ng customer. Kami ang nagde-deliver ng pagkain. Talaga namang, nasa ilalim ng ibang tao. Palaging nakatingin sa mukha ng iba habang kumakain. Ito ang iyong order ng rice bowl. May dignidad ang bawat tao. Dahil sa pagkaantala, kinansela ng customer. Bakit kayo ang pinapayagang magyapak sa mga nagde-deliver ng pagkain? Ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. Qiang Zi, tumingin ka dito. Ngayon, sisiguraduhin kong makuha mo ang hustisya. Yung sabaw ng pagkain kanina, hindi ka naman nabasa, di ba? Tulad ng mga taong katulad mo, isang sapantaha lang ang kailangan. Sige na nga, hindi tayo dapat magpakatanga sa mga ganitong sitwasyon. Walang anuman. Ang mga taong ito ay walang iba kundi, tinutulak nila kaming walang pera, walang koneksyon. Kung ako ang may-ari ng Meituan Delivery, paano nila magagawa ito sa akin? Kung ako ang may-ari ng Meituan, hindi ako magpapabayad sa mga merchant ng sobrang taas na komisyon. Hindi ko papayagan ang algorithm na labis na pagsasamantala sa mga delivery rider. Gusto kong bigyan ng social security ang lahat ng mga delivery rider. Gusto kong ipakita na ang mga delivery rider na ito ay makakapamuhay ng may dignidad, nakatagpo ng malalim na pagnanais sa puso ng host. Kasalukuyan ng nagmamay-ari ng 80% ng Meituan Delivery Company. Kumpirmasyon ng sistema, napatupad na ang wish ng host, tunay na naging successful, Meituan Delivery. Isa itong malaking kumpanya na may halaga ng bilyon-bilyong piso, na may napakalaking halaga. At nakangiti pa, HMP. Ay nako, tingnan mo mamaya, kapag nagbukas ang isip mo, tingnan natin kung makakatawa ka pa. Fang Chao. Walang anuman. Nangako ako sa iyo, tiyak na hihingi ako ng paliwanag para sa iyo. Tama na yan, Fang Chao. Tama na. Huwag mo na siyang patulan. Magsimula na tayong umalis. Sa ginawa mo sa kaibigan ko kanina, isusunod ko ang lahat ng utang na loob mo. Ha ha ha. Ay nako, ikaw na isang mabahong delivery boy. Nagpapanggap ka pa. Kanina, swerte mo lang. Ngayon, wala na ang swerte mo. Hindi na ganun kaswerte. Gusto kong makita, paano mo ako mapapaliwanag? Fang Chao, sa labas ng bigas, tayo ay, mga tao sa pinakapayak na antas ng lipunan. Bakit mo pa, kailangang maging matigas sa tinatawag na katarungan? Zhang Qiang. Mali ka. Ang katarungan ay isang karapatan na maaari nating lahat, pagsikapan. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ako, si Fang Chao, ay ang may-ari ng Meituan Delivery. Ang may-ari ng Meituan Delivery, iyan ay isang pampublikong kumpanya, na may halaga na bilyon. Kung ikaw ang may-ari ng Meituan Company, ako na ang pinakamayaman. Nabanggit ko na, ang lahat ng dapat sabihin, kung ikaw ay magpupumilit. Sagot mo ang mga magiging resulta, sino ang may pananagutan sa mga kahihinatnan. Gusto kong makita, kung paano ang pananagutan sa mga kahihinatnan. Gusto kong makita, kung paano ang pananagutan sa mga kahihinatnan. Dagat A. Bantay. Ito. Ang network ng delivery ng Meituan ay parang lipunan, mga capillary na nag-uugnay. Kami ay malalim na nakatali. Ang Chowda ay may hawak ng 80% na bahagi ng merkado. Meituan ay kayang magproseso bawat segundo. Milyong-milyong mga order, may milyon-milyong mga rider. Nagbibigay serbisyo araw at gabi sa merkado. Hindi ito tungkol sa Meituan. Executive President at Deputy Manager ba? Chairman. Ito yung Executive President ng Meituan Food Delivery. At mayroon pang Deputy General Manager. Unang beses ko silang nakita. Anong gagawin mo? Nagkamali ka ba?
Yung taong nagde-deliver ng pagkain na amoy basura. Paano magiging kayo? Chairman. Ganong kalaking boss. Paano ka naman pwedeng personal na lumabas para mag-deliver? Ang bastos mo. Ang chairman mismo ang pumunta sa linya. Nakikisama sa mga kapatid. Para iparamdam ang malasakit sa mga tao. Hindi ka pwedeng magbulaan dito. Hi. Bakit ka pa nakikipag-usap ng ganito? Chairman. Paano mo gustong ayusin ito? Bahala ka nang magpasya. Naiintindihan. Tawagan mo ang kanilang leader. Pakitawag sila dito. Sige po, Ginoong Shu. Fang Chow, ikaw talaga ang boss ng Michuan Takeout. Kailan pa nangyari yun? Ah. Hindi ko rin alam kung kailan. Ano? Ah. Ano? Naalala ko nung nag-aaral pa itong batang ito. Hindi naman maganda ang mga grado. Bakit ilang taon tayong hindi nagkita? Naging may-ari ka na ng Rice Dumpling Delivery. Rice Dumpling Delivery. Kahit hindi ito ang pinakamagandang kumpanya. Pero ito ang may pinakamaraming empleyado. Isa ito sa mga nangungunang 10 kumpanya sa buong bansa. Ganyan ang may-ari ng ganitong kumpanya. Kakaibang kakilala ko si Zhang Qiang. Huwag ka nang magpapauto pa. Hindi ko talaga inasahan na ang kakilala ko si Zhang Qiang ay isang sobrang yaman na milyonaryo. Huwag mong sabihin na hindi mo naisip. Ako mismo hindi ko rin inasahan. Anong ibig mong sabihin nito? Sino ang makakapag-isip nito? Bigla na lang may sistema. Parang nag-level up ang buhay, di ba? Kanino ka pupunta para magpaliwanag? Fang Chow, HMM, kababata tayo. Siyempre. Pwede ba kitang hilin ng isang bagay? Sabihin mo na, diretso na. Kakalabas ko lang sa sinabi ni Ginoong Shu. Ikaw, ay nagbihis ng simpleng damit, at nakipag-ugnayan sa mga tao. Gusto ko sanang kumatawan sa amin. Maraming delivery rider ang nagsasabi. Bigyan naman kami ng mga benepisyo tulad ng social insurance at housing fund. Ang sobrang init nitong mga araw. Maraming nagkakasakit at na-heat stroke. Wala kaming health insurance. Kailangan pa naming suportahan ang pamilya. Ayaw naming magpatingin sa hospital kapag may sakit. Ganito lang talaga. Oo, kung hindi, ano pa? Nakikita kong meron kang pera. Hihingi ako sa'yo ng 2 pera para magastos. Ganun ba ako? Sasabihin ko sa'yo, kailangan mong kumita ng pera ng sarili mo. Para maging kampante ka. Ginoong Shu. Yung chairman. Tawagin mo na lang akong Lao Shu. Lao Shu. Yun. Sabi lang ng kapatid ko. Natatandaan mo ba? Natatandaan mo ba lahat? Para sa lahat ng mga kapatid natin, kailangan nating magbayad ng 5 seguro at 1 pondo. Para sa mga kapatid natin, mabuhay tayo. May dignidad. Oo, siya ang chairman. Salamat, Ginoo Zai. Anong nangyari? Anong nangyari? Ginoong Shu, Ginoong Li, malugod na pagdating. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Ginoong Shu, malugod na pagdating. Ginoong Li, pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Huwag hamarang. Hey ikaw. Alam mo ba kung sino ang tinutukoy mo kanina? Sino? Sino nga? Siya ang chairman ng ating Me Too and Delivery. Ano? Iyong tao, katatapos lang niyang ituro gamit ang stick. Ang aming chairman, ay sinaktan pa ang kaibigan ng aming chairman. Ikaw, cute na cute. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin yan? Ginoong Shu. Ginoong Sun. Ang pangyayaring ito ay, hindi ikinagalit ng aming chairman. Sana ay maayos mong, maasikaso ang bagay na ito. Huwag mag-alala, Ginoong Shu. Itong taong mayabang na ito, aalisin ko na agad. Pero hindi ito kasalanan ko. Sino bang malaking boss? Ang personal na nagde-deliver. Sabi mo nga, hindi mo ba, naman nakilala kanina? Ikaw, ang cute mo. Sun Wei Qiang, ako ang iyong tiyuhin. Magtatangkang saktan mo ako, bumawi ka pa. Huwag nang tumingin. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kain tayo. Tara na, tara na, tara na, tara na, tara na. Tagapangulo. Fang Chow. Ang laki na ng negosyo mo. Bakit ka pa nagbibisikleta? Yung sasakyan ko. Ipinadala ko sa forest shop para ayusin. Ngayon, ang yaman mo na. Wala ka namang karelasyon, di ba? Anong sinasabi mo? Siguradong may kasintahan na siya. Sino? Li Shishi. Li Shishi. Nagustuhan ka niya. Pakiusap. Ngayon ay isa na akong may-ari ng delivery ng Mituan. Walang kahit kaunting charm. Halos nakalimutan ko na ang tungkol dito. Tara na, wag na nating pag-usapan yan. Kumain na tayo. Tara, tagapangulo. Pakiusap, sandali lang. Tagapangulo, pakiusap, sandali lang.
Mayroon pa bang ibang bagay? Kailangan mo lang maranasan ang buhay. Marami pang mga bagay sa kumpanya. Naghihintay na bumalik ka para ayusin. Ako. Siyempre, dahil sa ganitong kalaking negosyo, maraming desisyon, kailangan mong personal na magpasya. Pupunta na ako. Wala naman akong karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Kung may kailangan, umalis na tayo muna. Basta may kontak tayo. Magkita na lang tayo ulit. Ay, sige na. Tara na. Sumakay na tayo. Halika na. Ginang. Leo, hindi ko kayo pinipigilan na makita ang chairman. Parang dragon, hindi mo siya mahagilap, kahit sina G. Shu at ang iba pa, hindi ko alam kung nasaan ang chairman. Miss Leo, mas mabuti pang umuwi ka na. Sige na. Huwag na, sinabi ko na ayaw kong magsuot. Ah, hindi, nagsuot ang chairman. Kailangan bang sobrang formal ang suot? Magkakaroon tayo ng pulong. Magandang araw, tagapangulo. Sige na, sige na. Kailangan bang sobrang formal ang damit? Magsuot ka na. Magkakaroon tayo ng pulong. Paano mangyayari iyon? Paano siya tatawagin ni Ginoong Shu na tagapangulo? Hinding-hindi posibleng. May-ari ng grupong Mituan. May halaga ng libo-libong bilyon. Hinding-hindi siya iisang tao lang. Ginoong Leo, hindi ka pwedeng pumasok. Wala kang reservation. Ha? Tagapangulo, nandito ka na sa wakas. Halika, 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 halika. Tagapangulo. Ito ang opisina ng may-ari ng Mituan. Opisina ng boss. Sobrang marangyan ito. Nandito ka na sa wakas. Halika, halika, umupo ka. Umupo, umupo, ay nako. Yung mga bagay na ito ay nabuo habang wala ka, sa piling ko. Ah. Chairman. Ah, delivery ng rice balls. Sa huli, sayo pa rin. Kailangan mong hawakan ang mga mahahalagang desisyon na ito. Kailangan ikaw ang magdesisyon. Oo nga. Ako lang ay isang delivery boy. Napakalaking kumpanya nito. Kung ako ang pamahalaan nito, siguradong ilang buwan lang, malulugi na ito. Shishi. Shishi. Hindi ka makakapasok. Ginoong Leo, hindi ka makakapasok. Hindi ko akalain na ang chairman ng Mituan Delivery ay ikaw. Paano ko ito ipapaliwanag? Tulungan mo ako. Nakuha. Naiintindihan. Anong nangyayari, Chairman? Chairman, Ginoong Shu, Ginoong Lee, pasensya na. Hindi ko nahadlangan ng tao. Sandali lang, Ginang. Leo. Tagapangulo, kilala niyo po ba ang ginang na ito, HMM? Kung ganito na nga, sige, umakyat ka na, sige. Shishi. Talagang pinuntahan mo ako. Ganon siguro. Anong ibig sabihin ng ganon? Ako ay kumakatawan sa pamilya Leo ng Shanghai City, na nandito para makipag-ugnayan sa estratehikong pakikipagtulungan ng Meituan Takeaway. Hindi ko akalain na ang may-ari ng Meituan Takeaway ay ikaw. Akala ko may ibang bagay. Ito pala. Tagapangulo. Bagaman may ilang bigat ang pamilya Leo sa Jiangcheng, ngunit sa buong bansa, iyon ay isang maliit at katamtamang negosyo. Ang aming Meituan na delivery ay nasa tuktok ng piramide. Ano ang kakayahan ng pamilya Leo upang makipagtulungan bilang isang estratehikong kasosyo sa amin? Tagapangulo, tama ang sinabi ni Ginoo Shu, yung maliit na pamilya Leo, hindi talaga karapat-dapat makipag-cooperate sa aming Mituan Delivery. Mag-isip-isip ka pa rin. Fang Chao. Pasensya na. Hindi ko napag-isipan ng maayos. Sige lang. Hindi na kita istorbohin. Hindi na kita istorbohin. Sandali lang. Ginoo, pero kami, sa Meituan Takeaway, iyon ay, aalala ko, na nasa Meituan Takeaway ako, siguro may 80% na bahagi ka. Ibig sabihin, sa Meituan Waimai, ako ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin. Chairman, kami, sa maraming taon ng Meituan Waimai, wala kaming nakitang kailangang makipagsosyo sa isang estratehikong kasosyo. Talagang gusto lang namin makahanap ng katumbas namin na makakatulong sa isa't isa. Sabi mo,
Wala akong pakialam. Kinatigan ko ang sinabi ni Ginang. Leo kanina, maghanda kayong dalawa, may seremonya ng pag-sign bukas. Sabihin sa buong mundo. Ang Me Too and Delivery at ang Leo family ay may malalim na estratehikong pakikipagtulungan. Tagapangulo, huwag na huwag. Oo, Tagapangulo, kami sa Me Too and Delivery at ang Leo family ay bumuo ng estratehikong pakikipagtulungan, maging katatawanan sa mundo ng negosyo. Tingnan mo kung gaano siya kahirapan. Dapat ba na hindi ko siya pahirapan? Kailan? Ako bilang isang boss sa kumpanya, hindi makapagdesisyon sa ganitong maliliit na bagay. Shishi, lakad tayo palabas. Ay, Tagapangulo, marami pang dokumento na hindi mo pa tiningnan. Bukas na lang pag-usapan. Anong ibig sabihin ng salitang ito? Ginoong Shu, sa tingin ko, mas mabuti pa na tayo. Hindi natin maibabalik ang chairman. Kaya ang pamilya Liu ay may ilang bilyong halaga sa kabuuan. Anong karapatan ng ganitong maliit na kumpanya para pirma sa atin ang Me Too na delivery para sa strategic partnership? Sige na. Ganito ang ginagawa ng chairman. May dahilan kung bakit niya ginawa yun. Anong dahilan naman? Pakikipag-collaborate sa maliit na kumpanya tulad ng Liu family. Hindi ba para ipakita sa mundo ng negosyo na nakakatawa ang aming Meituan delivery? Naiintindihan ko na. Gongshu, naiintindihan mo na ba? Mga kaibigan, isipin ninyong mabuti. Mula pa sa simula ng ating chairman, hindi siya naglakad sa karaniwang landas. May nakita ba kayong mga boss ng kumpanya na araw-araw ay nakatuon sa mga batayang gawain? Ang mga kilos ng chairman, bagaman ito'y nakakalito, ngunit hindi may kakaila na ang Me Too na delivery ay unti-unting lumalaki at lumalakas hanggang sa ngayon na hindi may kakaila ang kontribusyon ng chairman. Ngunit, ito ay may kinalaman sa estratehikong pakikipagtulungan ng pamilya Liu. Anong pakialam natin dyan? Ayon sa personal na pagdadala ng chairman ng pagkain, nakapagpapalagay ako na ang gusto niyang iparating sa mundo ay ang mensahe na ang aming Meituan food delivery, hindi talaga alintana kung magkaedad o magkapareho ang estado. Sa ganitong paraan, kahit na mga estratehikong kasosyo, tanging ang pamilya Liu. Ngunit, sa susunod ay magbubukas ng napakaraming maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo na makikipagtulungan sa amin sa Meituan delivery. Isipin ninyong mabuti, mga kaibigan. Kami ay nakikipagtulungan sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong. Iwasan ang napakaraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo o makipagtulungan sa napakaraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo. Ano ang mas makabubuti para sa atin? Mas mataas ang kita ng Meituan Waimai sa ganitong paraan. Ginoong Shu, talagang mas pinag-isipan ninyo ito. Akala namin dati na ang chairman ay dahil sa yaring anak ng pamilya Liu. Tama nga, ang mga estratehikong pag-iisip ng chairman ay hindi maunawaan ng mga karaniwang tao. Ngayon mo lang sinabi yan. Akala namin magka-misunderstanding na tayo sa chairman. Tayo kasi. Kailangan pa rin nating magsumikap para makahabol sa hakbang ng chairman. Dapat ay sundan natin. Fang Chao, salamat talaga sa iyo ngayon. Ngunit, may mga dahilan ka rin, di ba? Wala naman. Gagawin ko lang ito para sa iyo. Sino ang nagturo sa iyo na maging ganyan ka? Sino ba namang asawa ang hindi ganyan? Iyong bagay. Pero seryoso, hindi ko talaga inisip na ikaw pala ang may-ari ng Meituan na delivery. Sino ang makakapag-isip niyan? Kung hindi dahil sa sistema, nasa delivery pa rin ako ngayon. Ay, pakikinggan nila. Matagal ka nang pumupunta sa kumpanya. Bakit ka pa rin ganito kaubod? Anong palagay mo? Syempre, tapusin ko na ang kasunduan ng tatay ko. Ito na lang ang tanging paraan. Pakikinggan nila. Matagal ka nang pumupunta sa kumpanya. Bakit ka ganyan kamatigas ang ulo? Ano sa tingin mo? Syempre, kailangan kong tapusin ang kasunduan ng tatay ko. Ito na lang ang tanging paraan. Gusto kong makahanap ng isang asawang pangalan lamang. Matagal nang gusto ng tatay ko na ipakasal ako, Prince CAS, at ako RHN. Ayaw maging biktima ng interes ng pamilya.
Sa Shanghai City, tanging ang Liu family ang makakapagdoble ng yaman sa loob ng kalahating taon. Ano na bang panahon ito? May arranged marriage pa, kasalan ng angkan. Sabi pa, ang mga magulang mo, walang iba kundi ang gustong na mas mapabuti pa ang pamilya ni Liu. Sa kanino magpapakasal, mas maganda pa kaysa sa kasal kay Mituan. Anong sinasabi mo? Tara na. Saan tayo pupunta? Sa bahay mo. Ako na ngayon ang boss ng Michuan. Medyo nakikinig naman ang magulang mo, dahil sa ilang utos ko. At dahil mabait kang makipag-usap, siguradong maganda ang usapan nila ng magulang mo. Tutulungan kitang kausapin sila. At saka, magpakasal. Dapat ay sa taong gusto mo talaga. Gusto niya. Na makilala ang mga magulang ko. Fang Chao. Oo, pagpasok mo, huwag ka munang magsalita. Tungkol sa tatay ko, hindi siya masyadong may magandang ugali, walang anuman. Ang pinakamalaking katangian ko, ay ang pagiging matalino. Ayos. Ha ha ha. Si Xiao Zhao. Hindi ka ba palaging nag-aaral sa ibang bansa, bakit bigla kang umuwi? Ginoong Liu, kakatapos ko lang ng aking pag-aaral sa ibang bansa, sa bahay lang. Hinahayaan nila akong pakasalan si Shishi, di ba? Pag-uwi ko sa bansa, binibisita ko kayo at si Tia. Sa tingin ko, si Xiao Zhao ang may puso, Hindi tulad ng anak naming babae, hindi makinig kahit kaunti. Noong nakaraang araw pa nga, sadyang pinipilit kaming mag-asawa. Ay, natatakot lang ako, di ko alam kung kailan. Magdadala siya ng isang lalaki pa uwi. Tia Shu. Nagsasabi ka ng biro, hindi ganyan si Shishi, tatay. Tatay, nanay. Ito. Tita Shu. Tama ka nga sa sinabi mo. Bakit ka nandito? Itong taong ito. Hindi ba siya yung sinasabi ni Liu Shishi, na magiging kapareha sa kasal? Liu Shishi. Anong ibig mong sabihin? Si Xiao Zhao at ang pamilya namin, Liu, ay may kasunduan na. Dumating siya sa tahanan ng pamilya Liu, syempre. Pero ikaw, anong klase ng tao ang dinadala mo sa bahay, tatay? Sabi ko na ito ng maraming beses, hindi ako mag-aasawa kay Zhao Ji. At saka si Fang Chao, hindi siya basta-basta na tao. Kasal na kami. Baliw. Ikaw, batang pasaway, gusto mo bang magalit ako at ang tatay mo? Si Shishi ay may kaalaman at may magandang asal. Bakit ang mga magulang niya ganito ka makulit? Hindi pwede. Kailangan kong magsalita para kay Shishi. Tiyo, patahimikin mo ako. Ikaw, cute na delivery boy, makinig ka sa akin. Ito ang pamilya Liu. Ako ang masusunod. Umuwi ka na agad, mawala ka sa paningin ko. Nagdadala ng pagkain. Malinaw na sinabi na ni Tiyo Liu. Bakit ayaw mo pang umalis? Gaano kakapal ang balat mo? Hindi ba posible? Akala mo ba talaga na makakain ng palaka ang karne ng swan? Na makakasama si Shishi, Zhao Ji. Si Fang Chao ngayon ay asawa ko na. Hindi ka dapat makialam dito. Tay, sabi mo sa akin dati. Basta makuha ko sa loob ng 6 na buwan, mapapalaki ko ang yaman ng pamilya Liu ng doble. Ipapakita ko ang respeto sa aking desisyon. Huwag mo akong pipilitin na makasama si Zhao Ji. Liu Shishi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit na ang pamilya Liu, hindi naman kilala bilang isang mayamang angkan. Pero kahit man lang milyon-milyon ang assets natin, sa loob ng kalahating taon, ang assets ng pamilya Liu ay doble. Paano nangyari yun? Nakipag-ayos na ako sa Meituan Waimai, ng isang estratehikong kooperasyon, sa suporta ng Meituan Waimai. Naniniwala ako na sa loob ng kalahating taon, doble ang yaman ng pamilya Liu. Hindi ito problema. Kaya, Dad, dapat mong tuparin ang iyong pangako. Huwag akong pilitin na makipag-ugnayan kay Zhao Ji. Bakit ka natatawa? Liu Shishi. Alam kong ayaw mong magpakasal sa akin, ngunit hindi mo naman kailangang magsinungaling ng ganito. Ang Meituan na delivery ay napakalaking negosyo. Paano ito makikipagtulungan sa pamilya Liu? HMPH. Tama si Xiao Zhao. Ang Meituan na delivery, nagsagawa na ako ng ilang paghahanap dati, kahit na ang mga tao sa itaas, hindi ko pa nakikita. Ayon sa aking kaalaman,
Sa loob ng Dragon Country, maraming kumpanya na may bilyong halaga ang naghahanap ng estratehikong pakikipagtulungan sa Me Too and Delivery. May-ari ng Me Too and Takeout, bodong ba siya? Bakit hindi pumili ng mga malalaking kumpanya? Pumili pa ng pamilya Liu. Talagang nakakatawa. Hindi naman, Tiyo, paano ka naman magsalita? Hindi ba't dahil sa anak mo? Tama ang sinabi ng tatay mo, Shishi. Kailan ka nagsimulang magsalita ng mga kalokohan? Tatay. Nanay. Hindi ako nagsisinungaling. Oy, Tito Leo, Tia Shu. Kayo naman, huwag nang sisihin si Shishi. Naniniwala ako na mabuti ang pagkatao ni Shishi. Sadyang, naimpluwensyahan lang siya nang nagde-deliver. HMPH. Ay nako, si Zhao. Akala mo ba, madali lang akong apihin? Mukhang oo. Ikaw, cute mo. Yung sinabi ko kanina, hindi pa ba sapat na diretso? Magsialis ka na. Sa tingin mo ba, hindi bagay ang suot mong ito? Sa pamilya namin, Leo, may hindi pagkakatugma ba? Si Fang Chao ay asawa ko na ngayon. Hindi siya lalabas kahit saan ngayon. Anong sinabi mo? Ano? Ikaw. Shishi, huwag kang malito. Tingnan mo itong cute na bata. Ngayon ay nakipagkita kay Tito Leo. Wala pa siyang dalang kahit ano. Kung talagang pakakasalan mo siya, baka pagtawanan ng pamilya Leo. Tama si Xiao Zhao. Ang cute na ito, huwag mong sabihing ikakasal ka sa kanya. Kahit na pumasok siya sa bahay ng pamilya Leo, pakiramdam ko'y nadungisan na ang sahig ng pamilya Leo. Si Fang Chao, si Shishi. Huwag mong bigyan ng atensyon ang cute na ito. Anong titulo ang nakuha mo? Kahit na wala ako sa bansa, kilala ko ang mga anak ng mga tao sa Shanghai. Lahat sila. Ako nga, hindi pa kailanman nakakita ng ganitong tao. Zhao Ji, tumahimik ka. Tatay, si Fang Chao talaga, ay ang may-ari ng Me Too and Group. Shishi, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Ang Me Too and Delivery ngayon ay parang bagyong dumaan. Ang mga ari-arian ay malapit nang umabot sa trilyon. Paano magiging ganito ang may-ari ng ganitong negosyo? Paano siya magiging isang batang 20 anyos na walang karanasan? Kahit na siya talaga ay may-ari ng Me Too and Delivery, paano siya lalabas para mag-deliver? Ikaw, sapat na, sapat na. Si Xiao Zhao ay hindi estranghero. Ikaw ang nagdulot ng kahihiyan. Hindi na ako magsasalita. Ngayon din. Itapon mo ang cute na ito. Palabas. Kung hindi naman, hindi na ako magpapasensya sa kanya. Papa, talagang hindi ako nagsinungaling. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Si Fang Chao ay tumulong sa amin, ang Liu family. Pinatalsik niya ang mga mataas na opisyal. Bukas ay makikipag-ugnayan siya sa amin, ang Liu family. Gaganapin ang seremonya ng paglagda. Ako. Ikaw ba ay aalis na lang mag-isa? O gusto mo bang ipatawag ko ang tao para itapon ka? HMPH. Isang maliit na cute. Talagang akala mo ang delivery ay mga tao ng rice dumpling na. Nasa board of directors pa ba? Talagang nakakatawa ito. Shu Huan. Patawag ng security. Ihampas ang cute na ito. Paalisin siya. Itapon siya. Ganoon din ang balak ko, tatay, nanay. Si Fang Chao ay espesyal na. Nakipagbisita sa pamilya Liu kasama ko ngayon. Ang ginagawa ninyo ay talagang labis na. Liu Shishi, parang nababaliw ka na ba? Ang pamilya natin, kailan kailangan ng isang mabahong delivery guy na bumisita? Shishi. Ang mga preconception sa puso ng tao ay parang isang malaking bundok. Walang silbi ang lahat ng sinasabi mo. Pero, walang anuman. Saka na. Bukas ay pipirma na. Sa oras na iyon, lahat ng katotohanan ay lalabas na. Wala nang ibang paraan kundi ito. Umalis ka na muna. Ako'y makikipag-usap ng maayos sa kanya. Tito. Tita. Kami. Kita tayo bukas. Sino ang makikipagkita sa'yo bukas? Papa, nanay, ang ginawa nyo ngayon ay talagang labis na. Tumahimik ka. Anong mga tao na hindi maayos ang dinadala nyo sa bahay? Kung hindi lang nandyan si Xiao Zhao ngayon, tingnan mo kung paano kita aayusin. Sige na, sige na. Shishi ah. Tama, talagang ikaw ang may kasalanan ngayon. Ang tatay mo, ayaw din na lokohin ka. Oo nga, Shishi. Si Tito Liu, Zhao Ji, tumahimik ka.
Huwag kang magkunwari dito. Ay. Ikaw. Ay naku. Si Xiao Zhao. Huwag mong masyadong isipin Itong batang ito. Talagang nasanay na sa atin. Si Shi ay sa wakas ang aking kasintahan. Dapat ko siyang unawain ng kaunti. Ay naku, tingnan mo si Xiao Zhao. Ang galing magsalita. Tatay Liu, dahil nandito na ako sa bansa, dapat bang mag-ayos tayo? Ang kasal namin ni Shishi, kailan mo gustong maganap? Bukas. Hindi. Ang bilis naman. Lao Bobo, tignan mo. Sa mga taon na hindi ako nasa bansa, maraming lamok. Umiikot sa paligid ni Shishi. Ay nako. Kung ganito nga, maaari kang mag-alala. Siyempre, hindi ko papayagan. Si Tito Liu, na makasal kay Shishi sa lalong madaling panahon. Ito rin ang nais ng aking ama. Ang pakikipagtulungan ng Zhao at Liu ay napakalakas. Magandang bagay ito. Pero, ito, bukas na ang kasal. Parang ang bilis naman, hindi ba? Yung banquet hall at iba pa. Kailangan pang ayusin. Tita Shu. Kung kaya mong bayaran gamit ang pera, hindi na yun problema. Ganon din ang sinasabi ni Xiao Zhao. Sa pamilya namin sa Liu, walang problema. Liu Shishi. Ikaw, maliit na cute, mas gugustuhin pang makasama ang mabaho na nagde-deliver, kaysa tanggapin ako. Hintayin mo, bukas pagkatapos ng kasal natin. Zhaoji, di ba? Maghintay ka sa akin. Ako ang piniling anak ng langit, hindi ka pwedeng mang-api sa akin. Kahit ano pa ang kailangan, sa loob ng 3 araw, gusto kong masira ang Zhao Group. Chairman, Ginoong Shu, nakahanda na ang lugar. Naghihintay na lang tayo na makalapag ang eroplano. Kayo, hindi tumututol. Nakipagtulungan na ako kay Liu. Sinasabi po ng chairman na nagbibiro kayo. Noon ay kami ang nagkamali. Hindi namin naintindihan. Ang nasa puso mo talaga. Mga saloobin sa loob ng puso. Oo nga, Chairman. Si Ginoo Shu ay nakipag-usap na sa amin. Tungkol dito. Ang dahilan kung bakit kayo nakipag-cooperate kay Liu, ay para ipaalam sa mundo, na kahit sino ay pwedeng. Ang posibilidad na makipagtulungan sa amin, si Michuan, para mapataas ang interes ng mga maliliit at katamtamang negosyo. Sa pakikipagtulungan sa amin, pumunta na ako. Ganito ba ang pagkakaintindi ko? Ikaw ang nagsabi nito sa kanila. Chairman. Ako lang ang nagdududa, nag-iisip lang ng basta-basta. Ang mga iniisip mo sa loob, naniniwala ako, tiyak na mas mataas ang iyong mga iniisip. Tagapangulo, HMM. Saan ako nagkamali? Maaari mong ituwid ito. Ganito talaga ang mundo ng trabaho. Gusto ko lang naman talaga, tumulong kay Liu Shishi. Pero akala nila ganito ang intindi sa akin. Tama nga. Ganoon talaga ang tingin ko. Totoo nga. Ako ang chairman, worm sa tiyan. Talagang hindi nagkamali si Ginoong Shu. Tama ang hula, sa iniisip ng chairman. Dapat tayong matuto mula kay Ginoong Shu. Sa hinaharap, makatutulong tayo sa chairman, HMM. May isang grupo ng mga empleyado. Ano ang ikababahala ko sa kumpanya, na hindi makakapagpalaki at makakapagpatatag? Ay, malapit na ang itinakdang oras. Dapat andyan na ang mga tao ng Liu. Malapit na sa lugar. Tatawag ako at magtatanong agad. Oo. Tagapangulo, wala pang dumating ang mga tao mula sa pamilya Liu. Sabi ko nga itong pamilya Liu, parang medyo hindi marunong makilala sa pagkakataon. Nagbigay ng pagkakataon ang tagapangulo sa kanila, pero hindi nila ito pinahalagahan. Nasa harap ka pang nagpapakaarte dito. HMP, yung pamilya ng Liu na yun. Parang sobra na ata ang kawalang galang. Ang chairman, araw-araw may maraming gawain. Kahit kailan, may oras siyang makipag-usap sa kanila. Ang paglagda sa kontrata ay isang biyaya na rin. At ngayon, nagmamadali pa silang malate. Akala ko talaga na ang delivery namin sa Mituan ay magtutulungan lang sa Liu family. Hindi naman pwedeng ganito, batay sa pagkakaintindi ko kay Shishi. Kung pumayag siyang pumunta, hindi siya basta-basta magpapabaya. At saka, ngayon ang sign ng ceremony. Para sa pamilya Liu, walang masama, kahit na ano pa. Kahit na, ang mga magulang ni Liu Shishi, walang dahilan para hindi pumunta. Hindi kaya. May nangyaring masama sa pamilya Liu.
Zhang Qiang, bakit siya tumatawag sa akin ngayon? Anong kailangan niya? Qiang Zia. Fang Chao, hindi ba't sinabi mo na si Liu Shishi ay girlfriend mo? Oo nga, anong nangyari? Bakit siya nagpakasal sa iba? Bakit hindi ikaw ang ikinasal? Anong sinasabi mo? Mikong pagkain, kakatanggap ko lang ng isang order. Ang order mula sa Shanghai Grand Hotel. Doon gaganapin ang kasal ni Liu Shishi at isang tinatawag na kasal ni Zhao Ji. Sigurado ka? Siyempre, magsasaya ba akong magbiro tungkol dito? Shanghai Grand Hotel. Oo. Sige. Nakuha ko na. Chairman, may nangyari ba? Umiikot ang eroplano. Bumalik agad sa Shanghai. Dali. Oh, bilisin mo. Ipaalam mo sa kapitan. Pahiram naman ang cellphone mo. Miss Leo, huwag mo akong pasukin sa kahirapan. Ikaw, lumabas ka na. Sige. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Ay nako, Shishi, anong ginagawa mo? Kinukuha ng tatay mo ang cellphone mo, para rin naman sa ikabubuti mo. Hindi rin naman niya gustong makipag-ugnayan ka sa mga taong hindi maganda ang asal, di ba? Huwag kayong mag-claim na, para lang sa akin ang dahilan. Para sa akin. Para sa akin, hayaan mo akong, wala bang karapatan na pakasalan ang sinuman. Kasal na kami ni Fang Chao. Bakit gusto niyong ipakasal ako sa iba? Ito ay isang krimen. Paano ka makipag-usap sa nanay mo? Anong masama sa pagkuha ng lisensya? Ngayon, magpapadala ako ng tao, para hulihin ang batang yan. Magpapakasal ka na ngayon, Lao Liu. Anong ginagawa mo? Sa araw na ito, ay ang araw ng kasiyahan ni Shishi. HMPH. Telepono. Pagkatapos ng kasal, ibibigay ko sa iyo. Ngunit sa panahong ito, mabuti pang huwag mong isipin, yung cute na nagdadala ng pagkain. Maging tapat ka, at magpakasal kay Zhao Ji. Si Fang Chao ang may-ari ng Michuan Group. Hindi siya yung maliit na gwapo na sinasabi mo. Ay, Shishi, anong oras na ba ngayon? Hindi ka pa rin tumitigil sa paniniwala, yung amoy na delivery boy na yon. Ano bang ininom niya sa'yo? Anong klaseng lason ang pinainom sa'yo? Naaalala niyo ba yung Porsche? Ano naman kung ganon, yung Porsche na yon ay kay Fang Chao. Huwag mong sabihing isang Porsche ay walang halaga. Kahit na yung cute na yon ay may-ari ng Me Too and Delivery, hindi ko rin papayagan kayong dalawa na magkasama, nakapagpadala na ng imbitasyon. Ngayon sa lugar, marami na ring dumating, mga kilalang tao sa Shanghai City. Kung ikaw ay umatras sa kasal, kami sa pamilyang Liu, magiging tawa tayo sa buong Shanghai City. Tawa. Hayaan mong hindi ako maging tawa ng pamilya Liu. Kayo ba ay handang isakripisyo ang inyong sariling anak na babae? Huwag mo akong tignan ng ganito. Ngayon, ang kasal na ito ay dapat ituloy. Dapat ituloy. Hindi itutuloy, ay dapat ituloy. Ay naku, kayo ng ama at anak, huwag na sanang magtampuhan dahil dito. Chichi, yung cute na nagde-deliver ng pagkain. Talagang hindi kanya karapat dapat. Bakit hindi mo maintindihan yung mabuting intensyon ng mga magulang? Seryoso sila. Hindi ba't pera lang ang hanap nyo? Si Fang Chao ay chairman na ng Me Too Group. Anong gusto nyo pang gawin? Tama na. Huwag isang kagat lang. Delivery ng Me Too. Yung maliit na cute na yon, kung siya ang chairman ng Me Too and Delivery, ako si Leo, isulat ng baligtad. Mas mabuti pa. Makinig kang maayos. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung maghahanap ako ng tao, para ayusin ang maliit na mahal. Bakit ka pa nakatayo dyan? Sumama ka na sa akin. Ipakita mo siya sa akin ng mabuti, huwag siyang palabasin. Kinuha ang cellphone.
Kung hindi ako makontak ni Fang Chao, hindi ko alam kung makikita ko siya. Ano ang dapat kong gawin? Pumasok ka, ha ha ha. Ay. Kaya ito, sige, okay, magpatuloy ka na. Sana lahat ay makain at makainom ng mabuti. Umupo ka dito. Ginoong Zhao. Si Ginang. Liu ay mula sa Jiangheshi, sikat na maganda. Hindi lang iyon, kung magsasama ang pamilya Zhao at pamilya Liu, tiyak na walang makakapantay sa kanila sa buong Jianghai City. Walang makakalaban sa kanila. Ginoong Zhao, ngayon, kailangan mong makipag-inuman sa lahat, ng maayos. Ang inyong mga pagbati, natanggap ko na. Ngayong gabi, hindi ako uuwi hanggat hindi lasing. Paano nakarating itong batang ito? Sa wakas, naglakas loob na siyang magpakita. Kayo lahat, magpapalam muna ako. Yung Zhao. Paano ka naglakas loob? Kanino bang anak iyan? Na nakapagpasimula kay Ginoong Zhao, na personal na salubungin. Hindi ko alam. Buti na lang. Naabutan natin, hindi pa nagsisimula ang kasal. Ikaw, ang cute mo. Ang lakas ng loob mo. Nang mag-isa ka pang pumunta sa ganitong lugar. Isang nagde-deliver, na nagtatangkang agawin ng aking fiancé. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo? Anong karapatan mong makuha si Shishi? Sige na, akala ko, ay isang anak ng mayaman. Pero siya pala ay nagde-deliver. Mukhang may balak siya. Nagamitin si Ginang. Leo, talagang katawa-tawa. Ano bang nangyayari sa seguridad ng Jianghai Hotel? Kaya pala may isang nagde-deliver na nakapasok dito. Huwag mong isipin na dahil nagbihis ka, na parang tao ka na, ay makakapasok ka sa mataas na lipunan. Tingnan mo nga, ang mga kilalang tao dito. Sino sa kanila ang hindi kayang tapakan ka, Jin Iwang Pulbos? Magtatakot ka dito. Sigurado ka ba? Anong sinabi mo? Sinasabi ko. Sigurado ka ba? Itong mga basurang ito. Kayang talunin ako. Nakatapak sa ilalim ng paa. Talagang walang hiya. Kailan? Nagkaroon ng ganitong kayabangan ang isang nagdadala ng pagkain. Kung maraming tanyag na tao sa Jianghai, ay walang ganitong karapatan. Hindi ko alam. Kung ang Zhao at Liu na angkan, ay walang karapatang ito. Kung sakali, ang maraming kilalang tao sa Jianghai, ay walang karapatang ito. Hindi ko alam. Kung ang Zhao at Liu na angkan, ay may karapatang ito. Tatay. Ngayon, tiyak na matutukoy na ang delivery boy na ito. Tama. Kung magtutulungan sina Zhao at Liu para habulin siya, itong batang ito, sa Jianghai City, hirap na hirap siyang makalakad. Naririnig mo ba? Sa aming mga mata, para kang langgam lang. Ikaw na basura. Paano ka karapat dapat kay Shishi? Pero parang ayon sa alam ko, sa buong Jianghai, kaming Zhao at Liu, parang hindi rin pwedeng mag-isa lang ang makapangyarihan, di ba? Ang cute na ito ay nagsabi ng tama, sa Jianghai City, sa itaas ng Zhao at Liu pamilya, nakatayo pa rin ang isang rice ball. Sige na. Isang nagdadala ng pagkain, talagang inisip niyang, isa siyang tao sa loob ng rice ball. Dati, gusto kong makita mo ng mabuti, ang kasal ko kay Shishi, kung gaano ito kaeng-Randy. Ngunit ngayon na nakikita ko, ikaw, mabahong insekto, nasusuka ako, security. Ginoong Zhao, mayroon bang paliwanag? Putulin ang mga binti ng cute na ito, itapon mo. Ikaw nga, huwag kang magsisi, ha, HMPH. Si Shishi ay medyo inosente. Hindi ako basta-basta natutukso. Gumawa ng hakbang. Ang cute na ito ay talagang nagdusa sa kanyang sariling gawa. Nagkagulo sa kasal ni Ginoong Zhao. Naghahanap ng gulo. Sino ang nagsabing hindi? Ngayon, wala nang makakapaghatid ng pagkain sa hinaharap. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Oy! Lao Zhao, ayos lang.
Ngayon, ang mga mataas na opisyal ng Mituan Company ay narito upang personal na batiin ang iyong anak. Dumating na, ha? Lao Liu. Hindi ba sila ang tinawag mo, Ginoong Shu? Oy. Wala eh. Ha, Ginoong Shu, salamat sa pagdalo sa aking kasal. Lumayo ka, ay. Sa tingin mo, isang maliit na kasal. Karapat-dapat bang magpadala ang ating mataas na pamunuan ng Mituan? Ng buong koponan? Kaya mo pa? Hindi, Ginoo Shu. Ginoo Li, ano bang ibig niyo sabihin? Tagapangulo, nahuli kami. Pasensya na at nagdusa ka. Ginoo. Imposible. Imposible. Itong walang silbi. Paano siya magiging CEO ng Mituan Takeout? Ano ka ba? May karapatan ka bang questionin ang chairman? Oy, Old Lee. Ano ba ito? Ano bang nangyari? Ginoong Leo, huwag mo akong tawaging Lauli. Malaki ang pangalan ng pamilya nyo, Leo. Kami ay mga Mituan. Hindi kami karapat-dapat sa pamilya nyo. Hindi. Hindi ko naman sinabi iyon. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Oo nga. Maling akala. Ang aming chairman ay nagbigay sa iyo ng pagkakataon mula sa pamilya Leo para maging aming estratehikong kasosyo. Si Fang Chao ay tumulong sa amin, pamilya Leo, upang mapanatili ang aming posisyon laban sa mga mataas na opisyal. Bukas ay magkakaroon tayo ng seremonya ng paglagda sa kontrata. Tatay, Fang Chao, siya talaga ang may-ari ng Mituan Group. Pumunta ang mga mataas na opisyal namin doon. Naghintay kami sa iyo buong umaga. Kayo talagang mga Leo. Iniwan niyo kami sa gilid. Okay lang. Hayaan na lang natin ang ating chairman. Naghintay siya buong umaga. Sabi ko sa inyo, mga pamilya Leo, sawa na ba kayo sa kabaliwan? Ito. Nabigo na. Talaga ito. Talaga ito. Yung batang babae ay talagang nagsabi ng totoo. Aaminin ko. Kayo, grupo ng Mituan, mas mahusay kaysa sa amin, pamilya Zhao. Pati na rin ang pamilya Liu, mas mataas pa sa hindi mabilang na beses. Pero ngayon, akin at kay Shishi ang kasal namin. Hindi ko kayo inimbitahan. Kahit na, ikaw ang chairman ng Mituan Group, hindi ka ba, nagnanais na agawin ang kasal, walang pakundangan. Tagapangulo. Kung hindi ako nagkakamali. Ginoong Liu. At Liu Shishi. May kasunduan, di ba? Sang-ayon si Ginoong Liu kay Liu Shishi, na basta't si Liu Shishi ay nasa loob ng 6 na buwan, dahil sa pagdodoble ng yaman ng pamilya Liu, kaya ang inyong kasunduan sa kasal, ay hindi na magiging wasto. Ngayon lalo na, may tulong pa ako. Huwag nang pag-usapan ang pagdodoble ng yaman, kahit na 5 beses, 10 beses. Madali lang yan. Sa ibang salita, Ginoong Zhao, nasa labas ka na. Pangalan mo, Fang. Huwag kang masyadong magyabang. Nagsimula na ang kasal. Hindi ito pwedeng baliwalain. Kinikilatis o hindi. Hindi ikaw ang nagsasabi niyan. Hindi ba tama ang sinasabi ko, Tito? At saka, kasama na kami sa isang rehistro na ng kasal. Ibig sabihin, mula ngayon, kami ay mag-asawa na. Legal na. Bakit ka pa naguguluhan, Lao Liu? Siya ang chairman ng Mituan Kung siya ang magiging manugang natin, yung libingan ng pamilya ni Old Liu, ay naglalabas na ng usok na berde. Hey! Ginoong Fang. Huwag kang pakinggan si Zhao Jita na nagsisinungaling. Just. Ang pamilya namin Liu, lahat ng sinasabi mo. Tatay Liu, ikaw. Paano mo magagawa yan? Matandang Liu. Kung gagawin mo yan, ang pangalan namin sa Zhao, ay masasama sa paningin ng lahat. Anong oras na ba? Naisip mo pa rin ang tungkol sa dangal. Mabilis, isipin mo na, kung paano ka mabubuhay. Si Ginoong Fang, di ba? Alam ko na malakas talaga ang grupo ninyo. Ngunit, kami, ang pamilyang Zhao, hindi naman siya madaling i-take down. Ganun ba?
Naiintindihan ko na. Sa wakas, naiintindihan ko na. Ang chairman at si Miss Leo ay magkasintahan. Yung Zhao ay isang manggugulo lang. At dati pa ay walang galang sa chairman. Sa ganitong mga pagkakataon, ito ang pinakamagandang pagkakataon para ipahayag ko ang aking suporta sa chairman. Anong iniisip mo, kuya? Hindi naman malambot na prune ang pamilya Zhao. Ayos. Mula ngayon, kailangan nating i-block ang pamilya Zhao sa Me Too and Delivery. Magsimula na tayo. Kailangan nating i-block ang pamilya Zhao. Hanggang sa huli, hindi titigil. Anong sinasabi mo? Bakit ganito ang nangyayari? Chairman, tingnan mo kung paano ko ito pinangangasiwaan. Magaling na tao. Ikaw, lalong nakakaintindi na sa akin. Okay. Lao Liu, tulungan mo akong magsalita ng kaunti. Paano kita matutulungan? Sino bang nag-utos sa'yo na guluhin ang aking manugang? Manugang. Manugang. Paano mo magagawa yan? Kuya Xiaofang, ikaw ba? Gusto mo ba si Shishi namin? Siyempre naman. Ikaw ang may-ari ng mituan. Hindi ko alam. Balak mong. Anong regalo ang ibibigay? Ay nako. Ay nako. Dumating ito ng biglaan. Walang inihandang regalo para sa chairman. Na-detect ang pagnanasa ng host. Sobrang sabik sa isang regalo. Naging epektibo na ang hiling ng host. Ginoo, ang biyenan. Dot. Handa na ako. Nakarating na ang dot. Xiaofang, ano ito? Buksan mo. Hindi ko alam kung ano ang ihahanda ng sistema para sa akin. Unang handog, Yulong Bee mula sa panahon ng Tagsibol at Taglagas. Jade. Wow. Ito ang Yulong Bee mula sa panahon ng Tagsibol at Taglagas. Ano ang Yulong Bee mula sa panahon ng Tagsibol at Taglagas? Spring and Autumn Jade Dragon Bee. Ito ang yaman ng estado ng Zhao. Noong una, naririnig ko lang ito. Ngayon, salamat sa biyaya ng chairman. Nakita ko ng personal. Ginoo Shu. Hindi ko po alam kung ano ang Spring and Autumn Jade Dragon Bee. Ano ang halaga nito? Kung talagang ipapalit ito sa pera, dapat ay higit sa 100 bilyon. Grabe, talagang kahanga-hanga ang sistema. Kahit anong handog na kasal, lahat ay nasa 100 bilyon. Medyo inaasahan ko ito. Ano na ang natitirang mga handog? Ay nako. Dalawa kayo, bakit hindi natin? Tingnan ang iba. Ayos, ayos, ayos. Haha, ikalawang handog. 50% ng bahagi ng Rolls-Royce Foundation. Ito ay, ano, ito. Sinasabi mo na ako'y naguguluhan. Hindi ka ba ganoon din? Rolls-Royce Foundation. Ito ang inihanda ng sistema. Ano ang pangalawang regalo sa kasal? Ganoon ba ka-exaggerate ang reaksyon ng dalawang ito? Ito ay, hindi sila nasisiyahan sa pangalawang regalo sa kasal ko. Hindi. Xiaofang, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko sanang itanong, tungkol sa kontratang ito. Totoo ba ito? Talaga bang, naipasa mo ang 50% ng bahagi ng Rothschild sa amin? Tingnan ang reaksyon ng dalawang ito. Mahal ba ito? Hindi ko inasahan. Nasa kamay ng chairman, ang bahagi ng Rolls-Royce Group. At 50% pa. Akala ko, ang mituan ay ugat ng chairman. Hindi ko inasahan. Talagang nakatanim ang chairman sa lahat ng dako. At ang grupong rules, tiyak na hindi ito ang tanging negosyo ng chairman sa ibang bansa, HMM. Oo. Chairman. Talagang, lalo na akong nalilito sa inyo. Ay, isang maliit na pasalubong. Kaka-receive lang kaninang umaga. Ngayon, dinala ko talaga, bilang handog. Para sa tiyuhin. Ay nako, ang halaga ng kumpanya ng Rolls Financial Group ay hindi bababa sa bilyong-bilyon. Sabi bumili lang, bilhin na. Nako, muli na namang bilyong-bilyon. Xiaofang, Terra, dadalhin kita. Hanapin si Shishi. Hindi. Sandali lang.
Joji. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Ipapakasal mo ako sa'yo. Ngayon pupunta na ako sa 3. Kahit kunin mo pa ang gunting ko ngayon. At pilitin akong pakasal sa Zhao. Aakyat pa rin ako sa bintana. Hindi ka magtatagal na palagi mong kontrolin ako. Ako ito. Bakit ngayon ka lang dumating? Lumipad, eroplano, mabagal ang lipad. Paano mo sila naayos? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay, handa ka bang pakasalan ako? Bakit ako pakakasalan? Ako. 我花了几百亿彩礼啊！ Tapos ano? Kung ganyan ka na walang 彩 pakundangan, 礼的话， eh, kailangan ko na lang nalumuhad sa'yo. Saka sabihin mo sa akin. Anong sasabihin? Sabihin mong mahal mo ako. Ito. Mahal kita. Ang hina naman. HMM. Mahal kita. Mahal kita. Palakpakan. Terra. Oy, tagapangulo. Fang Chao. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Hindi mo 知 alam. 道 Para sa iyo. 你 Nagbigay ako ng napakalaking halaga ng kasal. Isang salamat mo 谢谢。 ay tila hindi sapat. Tapos na. Nakalimutan ko, wala akong karanasan noon. Masyado bang mabilis? Sistema. Mabilis na tulong. Gusto kong humiling. Host, nakatupad na ang hiling ngayon. Kailangan mong maghintay hanggang bukas. Bago mo maituloy ang iyong pangarap. Walang masyadong kwento. Ang ibig kong sabihin ay pagkatapos mag-midnight. Hindi ko alam kung ano ang nais ng may-ari. Anong hiling ang gusto niyang iparating. Gusto ko. Lahat ng lakas ay ilabas. Magpumilit buong magdamag. Nakatala na ang hiling ng host. Magkakabisa ito sa eksaktong